Masarap yung almusal mo? Okay lang, sir. Dati lang din. Alam mo yung ano, yung nagbibideo sa atin? Sir. Nahuli ko kagabi. Iyak ah. Pagbaba ko, nakita ko doon, binibideo. Ano. Sumigaw pa. Norman! Puwelta ako. Tinanot ko. Dong paret ko ba eh. Ay, babae, bata, sir? 20, 22, gano'n. Ano? Eh, idol, tagtagirgira ah. Mga motor, sir? Awanag ng magnada. Ay, Handa ka mam. Tagadtalang dito, dulin ko. ay, tuloy din dito sa baba. Hindi na sa baba. Ah, O takila Joel dulin. Eh, buksan. siguro inutusan nung mga ni Lapud Genius. Nakita ko yung mukha. Okay naman mo ulitin dito ka. Yes sir, idol, idol, idol. Siguro hindi tayo kilala. Ah, Mga bata, kabataan. Siguro nung panahong pandemic, mga edad nun, mga 14. binibideo niya tapos sinasend niya po. Ah. Tapos si Betty News lang. Ayan. Ayan yung mukha. Ayan. E di pagka may naulit pa, punta-puntahan nyo nga sa bahay. Kawawa naman ito mga bata na ito. Naluloko ni Food Genius. Ay nga pala. Bago tayo magsimula, thank you Lord for everything. Now, merong ano, naalala nyo yung dalawang scholar ko? Yung dalawang bata, dalawang estudyante na sila Jana and Jaja, nakasama ko nag-tour. Kagabi may lumabas na video na in-interview ni Bakagago. Pero bago natin ulitin kung ano yung tunay na pangyayari, sinaba ko at sa biyahe. Yung isang biyahe na yon from Isabela to Ilocos to Isabela, binigyan ko naman sila ng tig 5,000. Ang sabi nila, ang tuition fee nila is 15. Sabi ko, sige, the following, eto muna yung ang budget nyo, tig 5,000. And the following, wala silang ginawa, sumama sa biyahe, nag-video lang. Naging videographer ko. Maayos naman yung trabaho. So, biruin mo isang biyahe na yun, ang binigay ko sa kanila, 15,000 total, tig 5,000 sila, and then yung extra 5,000 is pamasahe and allowances nilang dalawa. Para yung tig 5,000 nila, masave na nila. Yan yon. Now, kahapon, may nag-forward sa akin na ini-interview daw pala ni Makagago. Then, kinausap kay bata, kagabi, sabi ko, ano yung pinaggagawa nyo? Ngayon ko lang nakita yan. Wala daw sila choice, natakot daw dahil 1 linggo na raw sila may anxiety sa kaka-post ni Food Genius. Etong tarantadong Food Genius na to, yan lang ang alam mong gawin eh. So magkakagrupo talaga yan at si Makagago yung leader niyan eh. Oo. Ipinost ni Food Genius yung mukha ng dalawang bata, nagka-anxiety, tapos hindi raw siya titigil hanggat hindi na i-interview ni Makagago. Kaya naman yung dalawang bata, nagpa-interview kay Makagago. Ipapakita ko mamaya, ipopost ko, panoorin niyo yung conversation. Nakalagay doon, tinakot. Natakot sila. Tapos makikita niyo doon sa aming usapan at sinabi ng mga bata na, boss, mataas po respeto namin sa iyo. So, sabi ko, alang-alang sa mga magulang niyo na supporter ko, palalampasin ko na yan. Palalampasin ko na. Mamaya, makikita niyo yan sa upload ko. Ngayon, may banat naman to Bakagago sa kanyang post. Ang title is, inilaglag daw ako nung dalawang scholar. 10 beses ko pinanood yung video. Wala namang nakalagay na na nilaglag ako, Makagago. Pinipilit mo silang magsalita ng against me, wala naman silang masabi na against me. Mamaya, yung buong usapan namin, i-upload ko after ng live ko na to. Oo. Ang matindi rito, boss, binayaran po kami, tig 15,000. What? Kinangina mo, mga gago. Magbabayad ka pa talaga para
manira sa akin. Sa tingin mo, kung hindi ka nagbayad ng 15,000, ma-interview mo kaya yon? 15,000 daw bawat isa sa kanila. Kay Jana at saka kay Jaja. Oh, alangya ka. Meron ka pa nakikita na lalamang nilaglag. Hindi mo nakuha yung gusto mong tanong. At gusto mong sagutin nila yung tanong mo na script na according sa gusto mo. Eh, wala nga silang mailaglag. Wala nga silang masabi dahil solid supporter ko yung mga magulang nun. Alangya ka. Alangya ka, mga gago. Kaya pala naman, pinaaatake mo dyan sa troll mo na fake account na si Food Genius, yung itsura, yung mga mukha ng mga bata, pinaaatake mo, pinopost nyo, para nga naman matakot, magka-anxiety yung bata, hindi na kayo naawa. Oh, tapos sasabihin nyo ngayon na ang post ngayon ni, ano ba post? Pakinggan natin, pakitingnan natin. Ha? Tingnan natin, dali. Ito. Nagkakagulo na sila. Oh. Unahin ko lang to, marami tayong issue ngayon, marami tayong topic. Oh. Ang sabi ni Pod Genius, wala daw na ako. Mamaya, makikita niyo yung buong conversation namin, yung buong usapan namin. I-upload ko. Itong Pod Genius na to, kung hindi ba naman to taraktado minuminuto, ito ay troll ni Makagago. Oo. So, ang trabaho niya, nagtatago sa fake account, pero kilala na naman natin yung mga operator niya, si Yulen Budol-Budol, si Aruba, si George, may mga kaso na yan. At kapag ka pumabor sa atin ng korte, mawawaran dyan, petition for bail sila. Oo. Alam mo yon, sisirain nung tao ni Makagago yung bata. Here comes Makagago kuno to the rescue. Titigil naman kunyari itong Food Genius. Nakita niyo yung connivance? Nakita niyo yung connivance? Eh kaso wala silang makuha doon sa dalawang bata. Wala. Ang nangyari, umamin lang sa akin yung dalawang bata na natakot sila at tinanggap na nila yung bayad na 15,000 bawat isa sa kanila. Taina mo, Makagago. Oh. Boss, ang issue daw, nag-promise ka ng scholarship sa kanila tapos nalaman nila, di pala bayad, pero sabi mo bayad na. Di ba yung panloloko? Gago! Nag-promise ng scholarship, eh kakikilala ko lang doon sa dalawa. Oh, paano ko babayaran? Babayaran ko yun kapag lumaon. Pagbaba nga nila, isang ikot lang, binigyan ko sila ng tig 5,000 plus 5, extra 5,000 para sa kanila. 15 million binigay ko sa kanila. Nag-video-video lang sila. Pero promise, eh, kinabukasan nga, paghatid ko sa kanila, hindi na nila ako kinausap dahil tinatakot na ni Food Genius. Ipinopost na ni Food Genius yung mga pagmumukha nila. Oh, yun ang issue. Paano mo babayaran eh? Nung araw lang na yun namin nakilala. Oh, supporter ko nga mga magulang nila at kausap ko pa yung nanay nila. Totoo naman. Oh. Paano babayaran yung scholarship? Eh, ang usapan, sige, magbe-videographer kapag wala kayong pasok, o ako na magbabayad ng scholarship nyo. Eh, kaso nung paghahatid ko pa lang sa kanila, may wheelchair pa nga yung lolo niya na hindi na nakuha dahil natakot nga kay Food Genius. Di ba? Kayo naman. Tignan nyo yung ano. Pero anyway, everything is nakikita naman natin. Tapos kaya may post to si Food Genius. Oh, parang ano parang siya pa yung nag-i-endorse, nagpo-promote doon sa dalawang bata. Eh samantalang putang inang Food Genius yan eh. Siya nga nagpo-post doon sa mukha nila, utos ni Makagago. Yun ang totoo noon. Saan ka naman makakita, hindi sila titigilan ni Food Genius hangga't hindi sila nai-interview ni Makagago. O eh, sino ngayon na nagko-command kila Food Genius? Eh di si Makagago. Tama yung kinaso ko. Si Makagago ang leader ng FG Group.
Oo, at wala na siyang lusot do'n. Itong mga circumstances at pangyayaring ito, nakukuha lang lahat ng abogado ko 'yan. Napagtutugma-tugma nila na si Makagago nga ang leader ng FG Group, pati ni Susan Yance. At lahat ng mga pinagsasasabi ni Susan Yance ngayon, palabas nila 'yon para matrap ako. Eh, hindi naman tayo bobo. Aling Susan, oh, eto na sasabihin ko sa'yo, may alias warrant of arrest ka na. Makagago, yung inendorso mong pekeng abogado, peking law firm, na maraming binudol na Pilipino. Ayun, malapit na mahuli. May alias warrant of arrest na. Abangan niyo mamahayang conversation. Nagso-sorry sa akin yung dalawang bata, "Boss, pasensya na po kayo, natakot lang po kami at tsaka tinanggap na po namin yung tig 15,000 namin." Tinanggap lang po namin. Wala naman po kaming mailalaglag sa inyo, boss, mabuting tao po kayo, eh. Wala naman po kaming mailalaglag sa inyo, boss, sabi nun. Mamaya makikita niyo yung kabuuan. Oo. Leia Ueda! Shout out, Leia Ueda. So, puwede ko kayong pakitaan tapos mamaya makikita niyo yung kabuuan ng upload. Oo. Ayan. Ayan, kung makikita niyo yung usapan ang haba. Ayan. Yan, screenshot niyo na, slow lang 'yan. Sa bandang huli ang sabi, "Salamat po. Need namin ma-save para makapag-aral po kami. Salamat boss, pasensya na po. Tig 15K po kami, pambayad ng tuition fee po namin." Sabi nila, "Ayoko po muna, 1 week na po ako nagkaka-anxiety. Thank you po boss." Opo, sinabi din po namin. Sabi niya, "Si Jana Andrea po ang tinatawanan ko. Malaki po respeto namin sa inyo boss." Nakita mo? Malaki respeto nila sa'kin. Bakit? Eh, putang ina dito sa isa't ila yun, eh. Alam mo ba kagago, kung nalaman kung oo, nalaman ko lang na nandito ka, niyakap sana kita. Oo, kiniliti-kiliti sana kita, pinatawa sana kita, pero tirang takot ka. Alam mo yung tirang takot? Nanginginig kayo sa biyahe papunta rito. Iniisip niyo na baka mahagip ko kayo. Ah, buti na lang hindi. Kasi kung nalaman ko nandito ka, yayakapin kita rito o kinam. Ah, sabi ni Pisot ko Sadit, pabati po kay Sir Gus Spring, may-ari ng Los Polos Hermanos sa Misamis Oriental. Bibigay po kami 100 piece chicken para sa team mo and para ipamigay ninyo. Uy, thank you. Chicken? Yes, sige. Sa ano yan? Ibuhos natin sa 25 and 26. 24, 25 and 26 sa Peña Blanca Gymnasium. Yes, buhos natin. So mamaya yung mga gusto makakita ng buong conversation, i-upload ko pati yung usapan namin nila na natakot po sila. Gusto ang banat pala, hindi sila lulubayan ni Pud Genius. Oo, hangga't hindi sila nai-interview ni Makagago. Wow, pare, pet malu ka. Kuya Mikemo, ano masasabi mo ngayon, binabalita ka na ng mga mainstream media about sa inyo ni Manny Pacquiao? Di ibalita lang nila. Who cares? Anong paki ko? Ha? Anong pakialam ko diyan? 'Di ba? Di popularity, tanga. Popularity 'yun. Oo, sobrang sobrang trending nga ng buhay ko. Pagkatapos ng LTO ni Lacanilao, si Rowena Guason. O pagkatapos ni Rowena Guason, si Manny Pacquiao. Pagkatapos ni Manny Pacquiao, Supreme Court of the Philippines. How popular I am. Kaya itong grupo ni Makagago, hindi ko pinagpapapasit to. Oh, nag-interview siya nung dalawang scholar. Ang sabi, dalawang scholar ni FLM nilaglag. Mhm.
Paano ko naman ho babayaran ng tuition noon? Isang biyahe pa lang kami nagkasama. Oo, pero doon sa isang biyahe ho na yun na naging taga-video sila at kumain lang naman ng trabaho, binigyan ko sila ng 15,000 total sa kanilang dalawa. Tig 5,000 sila and then nagbigay ako ng another extra 5,000 kay Jana, panggastos-gastos. Kay Jaja pala, sorry. O tapos, nung tinatawagan ko, "Sir, may anxiety po kami, bino-bombard po yung pagmumukha namin ni Food Genius." Sabi ko, "Wag niyong patulan yan, sige lang, i-block niyo lang." "Sir, di na ho kami makapasok kasi ho bombardment na po, lumalabas po parang masama kami." Tingnan mo yung ginawa mo, Food Genius, walang hiya ka, 'di ba, Food Genius? Nuknukan ka ng walang hiya, yan ang alam mo. Oo, tapos ngayon lalabas ikaw mabuti, tarantado. Ikaw ang masama. Ikaw ang dahilan kung bakit nabash yung mga bata. Kayo ni makagago. Bakit? Ano sabi ng mga bata? Hindi mo titigilan sa pagpo-post hangga't hindi nag-i-interview ni makagago, di ba? Ngayong na-interview ni makagago, tumigil ka bigla sa pagpo-post sa kanila, di ba? So, tumatanggap ka ng utos kay makagago. At eventually, si makagago lahat ng author niyan. Maliwanag, sa amin ang conversation. Sa akin, "Boss, respetado po namin kayo. Gusto lamang po namin makapag-aral." Bakit kasi pati mga batang kasama ko, lahat ng lumapit sa'kin dinadamay niyo? Bakit? Dahil gusto niyo wala akong maging kasama? Ulol, hindi 'yun mangyayari. Hmm. So, lumalabas dito, tignan mo, pagka-interview do'n sa dalawang bata, ina-praise pa ni Pod Genius, tinulungan pa kunyari ko 'no. So, ibig sabihin tinakot talaga. Totoo yung sinasabi nila na kung hindi sila magpapa-interview kay Makagago, ipo-post sila ng ipo-post ni Pod Genius. Iba-bash sila. Gano'n kayo kawalang hiya yang grupo niyo. Eventually, Makagago, wala ka namang nakita. Pinipilit mo silang magsalita ng pangit, wala ka namang nakita. Hmm. Nagbayad ka pa ng 30,000, tig 15,000 sila. Kita mo? Oo. "Boss, tinapon daw ni Warna yung damit mo pagka-uwi." Hayaan mo na kung tinapon, wala namang problema, Oo. Wala namang problema, hindi naman tinapon, naiwan naman sa sasakyan, Sira ulo. Mamaya papakita ko sa inyo yung conversation kung papaano yun lang ang may script, kaso hindi makuha ni Makagago yung gusto niya. Ang gusto ni Makagago magsalita ng laban sa'kin yung dalawang bata, yung dalawang estudyante. Wala nga silang masabi, Ano sasabihin nila, nung araw ko lang na yun sila nakasama. Yung mga magulang, supporter ko. 'Di ba? Sabi ni Micaela Mitch, ayan. Eto, pakikita ko na sa inyo. Sabi ni Micaela Mitch, kasalanan ni Makagago, kasalanan ng grupo nila kung bakit nabully yung dalawang bata. Kasi post ni Puginius yung sa FB niya, linagay pa niya yung buong pangalan nila, kaya na-search ng mga tao at dinumog yung social media nila para mabully. O, di ba? Pero ang sabi nga, hindi sila titigilan ni FG hangga't hindi raw nagpapa-interview kay Makagago. Kung makikita mo, ngayong na-interview na sila, pinuri ngayon ni FG yung dalawang bata. Pinuri. Pinuri ngayon ni FG yung dalawang bata. So, ibig sabihin, si Makagago lahat na may pakana Itong mga senaryo na to ay magagamit natin to doon sa korte, sa kasong isinampa ko sa kanila para lalo pang patunayan na si Makagago ang leader ng FG Group. Yan. At tanga mo, Makagago. Oo. Ang issue kasi dito, si Makagago, hindi niya na matakasan yung issue na siya ay nag-endorso ng peking abogado, peking law firm para makapambutol ng mga Pilipino. Kayo po ang mga warna ko lasisi, yung mga mirmidon ko, pakinig po kayo. Yung pong pagsasalita ni Susan Yance doon sa kanyang channel daw kuno, yun po ay trap. Oho. Yun ho ay isang malaking trap. Yes. Hindi ho totoo na yan ay pupunta sa mga lawyer natin.
Trap ho nila yon. Para malinis ang pangalan ni Makagago, pag live, sasabihin nun, oh, malinis si MJ, bla bla bla. Bebenggahin lang niya yung personal niyang kalaban. At baka mamaya, yung nakikita niyong away-away nila yan, mamaya palabas lang yan. Hindi ho tayo matatrap sa ganyan. Yes. Sabi niya, nasa TV5 ka na. Ay, ang hina naman yan, TV5 lang. nung nagbayad nga ako sa Supreme Court, lahat Manila Bulletin, Philippine Tribune, Daily Journal, Inquirer, ABS-CBN, GMA7. Ano ka ba? TV5 lang. Pagmamalaki mo naman. Diyos ko naman. O, hintayin niyo ako. Papakita ko sa inyo ano. Oh. Nakita nyo? So, eto na. Ipapakita ko na sa inyo. Oh. Makita nyo yan. Okay? So, pipindutin natin to, si Jaja. Pisahan natin. Siyempre, wala naman akong alam na may ganong pangyayari. After this, tapos na. Wala naman akong alam na ganong pangyayari. Tapos mamaya yung video call na conversation namin, na inamin nila na sila ay natakot at mataas sa respeto sa akin. Okay? So, ito muna, una text message muna. Sabi ko, siyempre wala, kahapon ko lang nalaman, mga anong oras na kagabi, nalaman ko. Mga alas 8:16, may nag-forward sa akin na na-interview nga sila ni Makagago. Hindi ko naman alam. Nag-message ako, sabi ko, ayan, ipanalangin mong wala akong marinig na masamang sinabi mo sa interview. Dahil pag meron, hindi mo alam ang magiging consequences nun. Mas malupit ako kaysa kay Makagago at hindi kayo kayang iligtas niyan. So syempre galit ako kasi wala naman akong ipinakitang masama. Biruin mo, tutulungan ko sila at actually tinulungan ko nga. Isang biyahe lang naman yung ginawa namin, round trip lang. Paikot lang, nag-video lang sila, binayaran ko sila ng tig 5,000 at nagbigay ako ng extra 5,000 para panggastos. So total of 15. Sabi, boss, wala na talaga. Boss, ang tawag sa akin sira na mental health and hindi na kami makapasok. Kailangan namin magsalita para malinis po pangalan namin dahil kung hindi po, sino po ang gagawa nun para sa amin? Pasensya na boss, hindi talaga namin kayang hindi makapasok sa school. Ayan. Pasensya na raw boss, hindi namin kayang makapasok sa school. Sabi ko, ipanalangin mo na wala akong marinig na masama. Kasi nasa Isabela tayo. Sabi, banta pa, matetyempohan din kita. Ulul, tiyempohin mo mukha mo. Sabi ni Magenta, ba't kasi pinakita, sinaliw pa sila sa mga live mo? Videographer nga Ano ka ba? Oh. 'Di ba? Trabaho naman ni Pugenius 'yan. Sabi ko, nasa meeting ako,
Wait, paliwanag mo sa akin. Wait lang, sabi ko. Sabi ko, boss, ano, para ilaglag ako, pwede ka magsalita sa channel ko. Bakit sa kalabang ko pa? Sabi niya, hindi po ganun, boss. Nilinis lang po namin name namin para baka pasok na kami. Wala po kaming choice. You see? Tignan mo kung paano winawalang ya ni makagago tong mga bata na to. Pinaaatake niya doon sa troll niya na si Food Genius para ma-interview niya. Di ba? At ilaglag ako. Kaso wala nga nakuha. Sabi ko, paliwanag mo sa akin, sabi ko, pag hindi ko naintindihan, supporter ko naman ang kakalampag sa inyo. Di ba? Sabi niya, wala naman po masama sa sinabi namin, boss. Yun lang po sa biyahe po ang ipinakwento. Pwede po mamaya na lang, boss. Andito po tita ko. Sabi niya. Sabi ko, sige. Sabi ko, pag si makagago, todo interview pa kayo, ha? Siyempre, nagtatanong ako. Wala naman akong pinakitang masama sa kanila, eh. Bakit may ganong pangyayari? Hindi ko naman napapanood yung video na yun. Pinanood ko lang siguro kagabi, mga 9 o'clock na after na mag-usap. Boss, natatakot po kasi ako. Nakita mo? Sobra gulo na po kasi need po namin i-save studies namin. Sabi ko, pray na lang na wala akong marinig na masama. Sabi ko. Sabi niya, continue helping other, boss. Thankful po kami ni Jana sa inyo. Yan. Yan. Sabi niya, sabi ko, natakot kayo sa Bombay. Sa akin, hindi kayo natakot. Hindi po kami, wala po kaming malalaglag sa iyo, boss, dahil wala naman po kami alam about sa inyo. Yung biyahe at paglibot lang po. Tas yung scholarship. Sabi ko, paanong scholarship? Di na nga kayo nagparamdam. Sabi niya, ang hirap po kasi ng sitwasyon namin, boss. First time po namin to. Sabi ko, pinagtawanan niyo pa ako. Sabi niya, si Jana Andrea po ang tinawanan ko. Malaki po respeto namin sa inyo, boss. Sabi ko, binigyan ko kayong tig 5K sa isang biyahe na yan. Opo, sinabi din po namin yon, pero hindi pinakita yun ni makagago. Sabi niya, thank you po, boss. Ayoko po na po muna. 1 week na po ako nagkaka-anxiety attack. Sabi ko, yung totoo, magkano binayad sa inyo? Pambayad po namin ng tuition. Tig 15K po kami. Sabi ko, dahil solid supporter ko mga magulang nyo, patatahimikin ko mga tao ko. Salamat po, boss. Pasensya ka na po. Ayan. Sabi ko, sige, good night. Sabi niya, salamat po. Nakita mo yan, makagago. Kayo ang nagwalang iya dito sa mga bata na to. Tahimik ang buhay nito, eh. Oo. Gusto lang sumama, natural, videographer, syempre, para makita ko sino nagbibideo. Syempre, paminsan-minsan, kumakaway. Kasi nga, nagbablog kami. Anong ginawa ninyo? Winalangya nyo. Ipinost nyo, itinag nyo yung kanilang buong pangalan, kaya sila nabash. Tapos, hanggat di mo hindi nagpapa-interview sa'yo, hindi mo lulubayan. Tama? Galing nyo, no? So dito lumalabas lang na ikaw makagago, ikaw ang nag-orchestrate ng lahat ng ito. Pasisira mo yung dalawang bata, ipababash mo sa social media, sa mga troll mo, syempre magkaka-anxiety. At here comes to the rescue itong bonjing na makagago. Na kunyari isi-save niya, pretending to be savior. Tarantado, bulok na yung style mo, gago. Boss, balita ko, dadakipin ka ngayon ng paslupa. Ay, dito ko, unggoy. Dakipin mo mukha mo, tarantado. Sabi ni Mac Martinez, ako mag-live si Sabi at sabihin ko kay Sabi na hindi ka mag-usap kay Sabi. She will talk to me. She will talk to one of you. Hindi, huwag kayong kakagat dyan. Plano nilang lahat yan, eh. Oo, yung mga pinagkakakaso ni makagago na mga cyber libel, kahit na maglabasan ng warrant yan, bailable yan. Pero yung ikinaso ko sa kanila,
malamang mag-petition for bail sila. Wala anak man pa. Marlon. Wala anak pa. Di ba? So ngayon, okay na rin na mag-thankful na rin kay Makagago kasi nagkaroon ng 30 milyon dalawang bata, binayaran niya. Di ba? Biruin mo, ipababash niya. Pati tuloy yung wheelchair ng lolo niya hindi na nakuha dahil sa sobrang takot. Di ba? Alam mo Makagago, hindi mo kayang burahin yung kabutihan na ginawa ko sa mga tao. May mga tao na hindi kayang ilaglag yung kabutihang ginawa ko sa kanila. Alam mo 'yon? May mga tao na hindi nila mailalaglag. Ngayon bistado na kayo. Paano 'yan? Bukayong-bukayo na kayo. Kayo mismo ang sumisira sa kanila, tapos here comes to the rescue ka kunyari. 'Di ba? Di ba? Here comes to the rescue ka kunyari. Pero ang totoo nun, tamo, nagko-comment si Makagago at saka yung misis niya. Oh. Nagpapalipad para ma-distract yung sinasabi ko. Unggoy. Ngayon, kunyari, wala pang bitaw yung kinaso ko. Sige, hintayin mo. For resolution na yun. Tingnan mo. Pinabash ni Makagago. Ito kasing situation na to, magagamit ito ng mga abogado ko. Itong situation na to, magagamit ito ng abogado ko. Mga estudyante, ano yun? Tawagin ko nga. Naka-check-in. Baka magpapapicture. Sige, ano yan? Tawagin mo. Hindi, okay lang. Okay lang, pagbigyan natin. Ito kasing situation, yung pangyayari na to, magagamit ito ng abogado ko. Para ipatunayan doon sa korte na ikaw Makagago nga ang leader na sindikatong FG Group. Yung mga cyber criminal na FG Group, ikaw ang leader. Hi. Yes. Mamaya, hindi pa tayo nag-i-start. May gagawin lang ako. So, di ba, magagamit yan. May estudyante, hingi ng baon, hindi pa ako nagsisimula. Saan ka nag-aaral? MCNP. Wala pa. Magko-coin flip pa lang ako kung babae o lalaki. Halika rito. Wala pa ako sinasabi, pero alam mo, may nagmano na agad sa akin. Kaway ka na lang, kaway. Bless. Wala pa ako sinasabi. Bigyan na lang kita baon. Okay. Halika, pwede na pa-picture. Okay. Ganito, bibigyan kita ng deal. Yung picture natin, pag pinost mo at inabot ng 25,000 likes, I'll give you 50,000. Okay? Okay. Okay. Iyon. Teka muna, may tanong ako sa'yo. Dito po ka. Sabi nila, mabaho daw ako. Totoo ba yun? Hindi naman, sir. Ano amoy ko? Ano lang, pang bata. Okay, thank you. Abangan mo. Hindi pa ako nagla-live eh. Hindi lang kita mahindian. Abangan mo. Ayan, pumasok ka. Mamaya pa yon. Baka labasan mga 12. Maghahagis ako kung babae o lalaki. Yun. Pero hindi kita mahindian kasi nandiyan ka na. Then, may baong ka na. Welcome. Na-interrupt ako saglit. Diyos ko. Apo Francis. Imbag ta naunag Jay kwa. Naunag Jay bubon nga pangalalaan ti kwarta. So, ano sabi? Amoy bata daw ako? Pa,
Paano yan? Paano yan? Sabi niya, mabaho daw ako. Sabi naman doon, amoy bata daw ako. Aba, honest review yun kasi on the spot yun. Oh, on the spot. Pinawisan ako, kinana. Penga akong tissue. Marlon. Penga akong tissue. Ayun. Oh, pa, 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 paano na yan? Amoy bata daw ako. Akala ko mabaho. Bakit ngayon amoy bata daw ako? Uy, amoy baby. Oh, diyan ka nakakita kung gaano ko inaalagaan ang sarili ko. Oo, biruin mo 46 na ako. Pero amoy baby pa rin ako. Oh. Kakapos yung isang scholar, liar ka nga daw. Okay? Mag-post sila na mag-post. Si Pudgenius lang ang nagpo-post niyan. Oh, andito lahat ng conversation. Okay? So, yun ang banat. Itong senaryo na to, itong situation na to kasi, ito ay magagamit para patunayan na itong si Makagago ay leader ng sindikato. Doon sa kasong isinampa ko sa kanila, yung grupo nila, mapapatunayan to na gumalaw talaga na kung saan binabanatan ng Pudgenius yung mga bata, yung mga bata na yan, binabanatan ni Pudgenius. Pagkabanat kay Pudgenius, hindi titigilan ni Pudgenius to. Tapos here comes Makagago to the rescue kuno. Nung na-interview ni Makagago, tumigil na yung Pudgenius. Pinuri pa. Ano ibig sabihin nun? Si Makagago ang leader niyan. Oh, di ba? Pero kahit anong gawin nyo, mga tratado kayo minuminuto, hindi nyo ako kaya. As in, hindi nyo ako kaya. Magkikita-kita tayo sa dulo, titining ka na Makagago. Titining ka na. Bakit? Hindi mo na maliligtasan itong mga pinaggagawa mo, lalong-lalo na yung pag-i-endorso mo ng peking abogado, peking law firm, para makapambudol ng maraming Pilipino. Yes. Hindi mo na maliligtasan yan. At yung kinaso ko sa inyo sa Parañaque, pag pinaboran ako ng korte, petition for bail ka. Maniwala ka, magti-petition for bail ka. Doon na magkakaalaman ng galing ng mga abogado. Doon na. Tanda mo, I have the best lawyer. I have one of the best law firm in my back. Kayo kasi, walang hiya kayo eh. Lahat ng tao sa paligid ko, sisirain nyo, wawalang hiyain nyo, hoping para lumayo sa akin. Ano yung post mo? Unahin lahat ng mga nakapaligid kay FLM. Mas vulnerable siya pag wala na siyang alalay. Hindi mangyayari yan. Marami ko alalay. Di ba? So, kalkal basura ka. Saan ka ba sumikat, Makagago? Sabihin mo nga, saan ka sumikat? Sumikat ka sa pagmumura kay Jesus. Sumikat ka sa pagmumura kay Lord. Sumikat ka dahil si Satanas ka mo, hombre mo. Di ba? Doon ka sumikat. Sa pambabalasubas mo kay Maxine Magalona. Sa pangwawalang iya mo kay Pia. Diyan ka lang naman sumikat eh. Pero ang totoo, isa kang uhuging vlogger o kininam. Kasi itong issue natin na hindi mo matakas-takasan na nag-endorso ka ng peking abogado, peking law firm para mambudol ng mga Pilipino. At wag ho kayong maniniwala doon sa pakulo ni Aling Susan. Sa lahat ho ng mga biktima niya, everything will come to light. Bakit po? Meron na po silang alias warrant of arrest. Yan ho ang tinrabaho natin. Kasi ho, kahit na meron tayong kopya ng mga warrant, hindi ho natin pwedeng hulihin si Aling Susan ng warrant lang. Ng e-warrant copy, hindi po. Dahil matagal na pong natulog yung kaso,
So, kinailangan pong nating mapa-issuehan ng alias warrant of arrest. So, yung hawak po ngayon ng mga kapulisan na warrant of arrest ni Susan Yance ay alias warrant of arrest. Alias warrant of arrest po. Yes. Yun ho yun. Alias warrant of arrest. Kaya sa inyo, the chubby Filipino lawyer, Jason Warnacolasisi, Posasan si Susan, si Warnacula Eva, si Josephine Magbanwa, si Dennis Bergiz, sa inyong lahat. Nasa tamang direction ho tayo. Medyo mahirap, but it is in legal way. Hindi ho tayo pwedeng kumagat doon sa pakulo nila. Sabi niya, sabi ni Micaela Mitch, ititwist na naman nila ang kwento niyan, ha ha ha. Bigla niyang kakambyo sila at magpo-post na naman, ha ha ha. Malamang, yun ang gagawin nila. Ito-twist na naman yung kwento, gagawa sila ng sarili nilang istorya kasi yan na lang yung kaya nilang gawin. Yang grupo ni Makagago, ang troll niyan, FG Group. Oo, Friends of Pudgenius, Pudgenius Vlog, Makapudi, Pudbobo, Pudgenius Resurgence, Pudgenius Devil, yan. Yan yung mga tao ni Makagago. Ano na yan? Yan yung mga taga-banat niya, iisa mo ka cartoon para nga naman walang makasuhan. Pero alam na naman natin yung mga people behind them. At pag kasalukuyan na hong nire-resolve yung ating sinampang kaso. Okay? So marami ho yun. Sobrang dami nun sa Paranaque, sabay-sabay kami. At pag pumabor ho sa atin, lahat yan talaga ho. Pagdadadamputin lahat yan. Tapos meron si Makagago na troll farm kung saan 4 na operator niya na may tigla 500 account. So 2,000 yan. Yan. Tigda 2,000 account pala. So 8,000 yan na account na hawak dun sa computer nila Makagago. Sila yung taga-bash, sila yung taga-comment. Pag nag-post yung Pudgenius, sila yung taga-comment. Ayan. So, yeah, sila yung taga-puri, sila yung taga-bash sa mga titira kay Pudgenius. Okay? At si Susan Yance, galit sila sa iyo, Boss FLM, dahil sa binoto nila noong presidential election noong 2022 dahil na-scam sila sa pangako na 20 pesos na bigas. Bakit sa akin yun naman isisisi yung 20 pesos na bigas na yan? Ano nang pakialam ko dyan? ah. Di ba? Ano naman yung kinalaman ko sa 20 pesos na bigas dyan? So, like muna tayo. So, yun yung katotohanan dyan. Oo, na makukulong na yung mga yan. Okay? So, may mga troll yan. So, syempre, ngayon, inutusan ko lahat na supporter ko na huwag kayong makipag-away sa Facebook at sa YouTube. Let them mapagod. Hayaan nyo sila mapagod comment ng bad comment. Yung moderator, kung kaya nyo na lang i-delete, delete nyo na lang. Hayaan nyo sila mapagod. Pero sa TikTok, which is 4 million tayo, hindi sila makaporma doon. Ganun lang yun eh. Yun sa akin, tunay na tao yung nagko-comment. Tunay na tao yung nagtatanggol sa akin. Sa inyo, puro troll, puro mga bagong gawang account. Peste kayo. At least ngayong umaga, kagigising ko pala, meron na namang estudyante ko na bigyan ng baon. Pumunta lang dito, nagmano. Binigyan ko 1,000. Baon mo. Kayo, meron ba kayong ganyan? Wala kayong ganyan. Bakit? Mga ganid kayo eh. Ngayon, pag alam nyo pakikinabangan nyo yung tao, doon magbabayad kayo. Kaso hindi nyo naman pinakinabangan. Wala namang nailaglag. Di ba? Di ba? Uy, mas sinungaling ka, tanga. Lumayas ka rito. Ang gagawin nyo, mag-i-interrupt nyo yung sasabihin ko. Hindi nyo mai-interrupt.
Hindi nyo ma-interrupt yung sasabihin ko. Ah. Di ba? So, yun ang tunay na pangyayari. Pinipilit ni Makagago na ilaglag ako ng mga bata. Wala naman siya napala. Ayan na. Mamaya ipopost ko yung buong conversation, lahat-lahat. Yun. Pero anyway, Makagago, buti nakapagbigay ka ng 30,000 ah. Tig 15,000 pala binigay mo sa kanila. Ayos yun, nakatulong sa kanila. Ayos yun. Pero hindi mo nakakuha yung gusto mo. May screen ka pa eh. Eto wala eh. Hindi talaga nila mailaglag eh. Ano sabi mo? Sabihin mo na lang nagda-drive. Gago. So, tapos na yan. Napatawad ko na naman yung dalawang estudyante na yon. At wala naman silang sinabing pangit. So, kalimutan na natin yan. Hayaan na natin sila mabuhay. At least, tahimik at payapa. Balik tayo sa issue. Ano ang issue? Aling Susan. Aling Susan, meron ka ng alias warrant of arrest. Ano ang koneksyon ni Aling Susan kay Pudgenius at kay Makagago? Okay, si Makagago ang leader nila. Bukod doon sa kanyang account na MG Group o FMG o Makagago, Makagago, ang troll niya, siya ang leader nitong FG. Kasama po yan si Attorney Sabi. Kung babalikan natin noong December, nagpupurian silang lahat. Itong pag-aaway nila na to ay plot twist lang para mapaniwala ako. At kung sakali nga naman na makikipag-usap ako kay Tutan, yari na, magugulo na. Samantalang may sinampaho akong kaso sa kanila na magkakasama sila. Muntik na. Muntik na tayong mahulog sa trap. So sa inyong lahat, the Chubby, at sa mga Mirmidon, tama ho yung nilalandas natin. Medyo mabigat, medyo matagal, pero tama ho. Bakit? Meron na hong alias warrant of arrest na nakuha. Magpapadala po ako sa inyo ng kopya. Okay? So, hindi po ito, unofficial po yung magiging copy ko. Pero hindi po ako ang kumuha. Police po ang kumuha. Opo. Police, intel po ang kumuha. Hindi po, wala po tayong karapatang kumuha nun. Tanging law enforcement lang po ang pwedeng kumuha doon sa branch 114 sa Mandaluyong. Dalawa po yung alias warrant of arrest niya. Dalawa po. So, yan po yung tinrabaho natin. Tinrabaho po natin yan na para ma-issuehan ng alias warrant of arrest itong si Susan Yance. Kasi po, alam po natin, hindi mo po pwedeng damputin si Aling Susan ng e-warrant lang. So, kailangan ho talaga ng alias warrant of arrest. So, yun ho yung nangyari. Napa-issuehan na ho natin. Huwag ho kayong kakagat sa kanilang mga pakana. Muntik na ho tayo mahulog sa trap. Wala hong katotohanan doon sa kanilang pinagsasasabi. Yes. Wala hong katotohanan. Yun ay mga pakana lamang nila Aling Susan. Pakanayan ni Pudgenius. Kung babalikan nyo ho, from October to November, December, grabe, solid na solid ho sila. Until then, na nabukayo ko ho si Aling Susan nang dahil sa bell. Nang dahil sa bell, nalaman natin, nang dahil doon sa bell, nalaman natin kung sino siya. Nang dahil doon sa bell. Ako ho ang nakatuklas niyan. Walang sino man. Una ko nakuhanan yung kapatid niya. Yes. So, nung nalaman natin yan, nagkagulo sila. Pilit nilang tinatabunan yung issue na itong si Makagago ay nag-endorso ng faking lawyer, faking law firm para makapambudol ng maraming Pilipino. Panoorin natin to.
Sa laban ko na ito, meron pong 4 na abogado ang tumutulong sa akin. In which, mga kahombre ko, yung 3 po ay ayaw nilang pangalanan ko sila kasi gusto nila Forward na natin. sa akin, obviously, part po siya ng aking legal team. Isa po siya sa mga abogado ng The Savvy Filipino Lawyer. So, marami po dyan sila, mga kahombre ko. Pero, isa lang ang tumutulong sa akin sa firm na yan. I am very, very happy. And siya po yung maririnig nyo dito. Kasi at the end of the day, napakarami pong ideas ng aking mga abogado. And siya yung pinig ko lang, no, para tulungan ako sa content na ito. Pero sa tunay na legal battle sa likod na ito, tulong-tulong ko sila. So, good luck, Norman Buscuso. You are fighting with 4 of the best lawyers that we have. Nagbibigay din po. Ayun na, in-endorse na ng putang ina. Filipino lawyer ng mga legal advices. So, you can go and contact them for more information. Yun, yung pag-i-endorse. Yung pag-i-endorse niya na yun. Ang daming nabutol nitong hindorotot na ito. Oo, sobra. Ay, sabi, boss, ba't ang baho mo? Ay, hindi ba narinig yung sinabi ng estudyante? Amoy bata, gago. Kinagina mo. So, hindi na ho tayo lalayo sa topic. Hindi na tayo lalayo sa issue. Ang issue is, ito si Makagago, ang leader nitong MG Group. Oo. So, ang trabaho po nitong nung FG, nung marami yan sila yung tiga-bash. Yeah. Tiga-bash po yan, tiga-bash. Lahat ng pangit na ginagawa ng amo nila, ito twist nila na ako daw ang gumagawa. Yan. Tatakutin ka nila ngayon. Ito tatakutin ka nila nito. Yan. Tapos ang taga-comment naman nila ay yung kanilang mga computer troll. Yan. Kung makikita nyo, lahat na nagko-comment ng masasamang salita, puro mga fake account. Oo. Ang tunay na account lang doon, yung account ng pamilya nila. Pamilya ni Makagago. Yun lang ang tunay doon. Nakiki-comment din yun para kunyari may totoo. So, they are a machinery of cyber criminal. Ganon sila. Tapos, here comes Makagago to the rescue, kunyari. Pag rescue niya, pretending to be hero, magbibigay pa na pera sa iyo yan. Tapos, itong mga nambabas sa inyo ngayon, biglang mawawala. Pupurihin kayo. So, ano ibig sabihin nun? Makagago is the leader, talagang pinupush nila na maging magaling, at tauhan niya yung mga basher na yan. Yan. Kaso, hindi umubra sa akin Makagago. Boss, halatang AI yung interview, sabi ni Troite. Hindi. Kalimutan na natin yon. Tapos na yan. Oo. Umamin na naman yung mga, umamin na sa akin si Jaja na natakot sila. Binigyan sila ng tig 15,000. So okay na yun. At least nakatulong sa kanila. Tatahimik na ako at hindi na ako magsasalita. Humingi na naman sa akin ng sorry. Humingi na sa akin ng sorry. Pasensya na po. Boss, sabi. Gusto lang nila makapag-aral. So okay na yun. So at least, bukayo na naman natin itong ginawa ni Makagago at nung kanyang team. Yan. So nagastosan na sila. Nagastosan na sila ng gasolina. Nagastosan pa sila. Wala pa rin epekto. Bukayo pa rin. So balik tayo sa issue. So ano yung issue? Yung pag-i-endorso ni Makagago ng peking abogado, peking law firm para makapambudol ng maraming Pilipino. And that is obstruction of justice. Bakit? Ang matindi kasi yung ini-endorso niya ay puganteng kriminal. May 2 alias warrant of arrest. Si Aling Susan. Yung ginagawa nila ngayon na kunyari bangayan nila, nagpa-plot twist lang yan. Kaya tayo, dito, yung mga mirmidon ko,
Medyo mahirap, medyo matagal yung laban natin. Pero tama ho yung landas na dinadaanan natin. Bakit? Napa-issuehan ko na po o nagkaroon na po ang kapulisan ng tinatawag na alias warrant of arrest para diyan kay Susan Yance. Alias warrant of arrest para kay Susan Yance. Meron na ho. So yan, masisigurado na natin, the moment na na-encounter siya ng ating mga kapulisan, ay pwede na ho siyang hulihin. Sapagkat nung mga nakaraang panahon, ay kahit na ho nandun na talaga, ang sabi ho nung opisyal, hindi mo pwedeng damputin yan. Wala tayong alias warrant of arrest. I-warrant lang yan. So, tulog na yung kaso na yan. Kung nag-aral ng luyan, baka masayang lang. So, ayun o. So, ngayon po, meron na ho siyang alias warrant of arrest. Meron na po. Tayo po ang gumawa niya na, hoy, pudbobo, huwag kang makikiepal ha. Baka makiepal ka na naman. Alam niyong mahuhuli na yan, kaya nilalaglag nyo na. Pero pakanan yung lahat yan. Di ba? Pakanan yung lahat yan. Pero sino maniniwala sa inyo ngayon? Di ba? Wala na maniniwala sa inyo. Ako po ang nakagawa ng alias warrant of arrest niya. Pinursigi ko po talaga. Kumausap ako ng opisyal ng pulis. Sabi ko, ito na may warrant talaga. Sabi ko, may warrant talaga ito. Troite, sinabi sana sa akin para ako na nagbigay ng 30K para di alis sa'yo. Hindi, Troite. Hindi, it's not about money, Troite. Pagbaba nila sa akin, hinatid ko sila. Okay? Pagbaba nila, kinabukasan, may wheelchair pa nga yung lolo ni Jaja eh. Natakot na kasi, nagka-anxiety na kasi binobomba ng mga pudgenius ng pagpo-post eh. Yung tunay nilang pangalan. Ganyang kawalangya, yung grupo ni Makagago. Ganyang kawalangya, pinagpo-post na. Pinapakalat na, bla bla bla, pinapakalat na. At pinakikita pa yung mga dating naging kaso ko, lahat-lahat, sinisira nila ako sa mga estudyante. Hindi naman mangyayari yun. Oo. Ito na lang isipin mo. Kung ako'y kasi sama nung kanilang pinapakalat, putang na. Hindi dapat nahuli na ako. Dapat nakasuhan na ako, nakakulong na ako. Nakalaya nga ako eh. Diba? Diba? Ganyang kabobo yan. Talagang sisirain ka lang nila sa Sokmed using their 5,000 troll. Ginawa nga nila sa YouTube ko yan eh. Di ba? Ayan, yung mga troll. Di ba? So, yun. So, it's not about money. Nagka-anxiety sila. Tapos, syempre, ang sabi, hindi namin kayo titigilan hanggat di kayo nai-interview ni Makagago. Parang ganon. Pinilit nang kontakin ni Makagago. Yung grupo ni Makagago, pinilit sila makontak. Magbibigay si Makagago ng tig 15,000 nyo, pambayad nyo ng tuition. At the same time, pag na-interview kayo, titigil na si Pudgenius. Magsalita lang kayo. May script eh. Ito. Wala eh. Hindi natupad yung script eh. So, pinilit na lang ni Makagago. Sige, sabihin nyo, nagda-drive na lang, yun na lang. Wala namang masama doon. Okay, so tapos na. Kalimutan na natin dalawang scholar. Balik tayo sa topic. Ano yung topic? Ang topic ay itong Makagago, itong situation na nangyari ngayon ay magagamit ng mga abogado ko yan to prove na si Makagago ang leader ng MGH Group. Yes. Dagdag yan. Substantial evidence yan. Yung situation na yan. At eventually, mahuhuli na ho yan si Aling Susan kasi napa-issuehan na ho natin ng alias warrant of arrest. Aling Susan, alam mo yan kung ano ibig sabihin ng alias warrant of arrest. So, yun. At mga Mirbidon, wag ho kayong medyo mahirap po yung landas natin. Medyo matagal. Pero wag kayong kakagat sa kung ano man ang binabalak at tinitwist nila. Tandaan nyo, magkakasama yan. At kung titignan mo, kung si Aling Susan ay humihiwalay, at totoo ang sinasabi niya,
Bakit hindi niya banatan si Makagago? Bakit hindi niya sabihin na kay Makagago napupunta yung kanyang kinikita? Bakit hindi niya mailaglag si Makagago? Kasi si Makagago ang leader. Inuutusan niya lang tong dalawa. Itong si Aling Susan na tagagawa ng dirty trick at ito namang Food Genius Group troll na tiga-post ng kahit anong pwedeng i-post. Yan. Pag wala na silang ma-post, yung ipopost na kung nasaan ako. Maghahanap na sila ng mga supporter nila na malapit sa akin. Picturean mo, yun ang ipopost nila. Huli na eh. Hanggang dun lang eh. Di ba? Oh. Sabi ni Troite, si MG interesado sa amoy mo. Ask siya lagi sa dalawa. Di ba? So, yun. Di ba? Kahit anong paggagawin nyo, the issue is done. Finish. Wala nang maniniwala sa inyo. Ang issue namin dito, isa lang. Focus. Uhulihin si Aling Susan kasama si Makagago. Ipakulong ang leader na si Makagago sa mga kaso niya sa akin. Yan ang totoo nun. Yung mga pinagkakakaso niya sa akin, walang kwenta yon. Peanut. Peanut. Available. Pero yung kinaso ko sa inyo sa Paranaque at yung mga kinakaso ko pa, pagka pumabor sa akin ang prosecutor, petition for bail kayo. Petition for bail kayo kasi syndicated yung ginawa nyo. Grupo kayo. Yes, grupo. Sindikato kayo. Yes. Ako nag-iisa lang. Hindi niyo ko kaya. Ulitin ko, kahit magpatiwakal kayong lahat, hindi niyo ko kakayanin. Bistado na naman natin yan si Nasukir, si Eloy Barrientos, si Mighty Buraot, Mongol, tapos si Lloyd. Yan ang mga ano yan, si Mighty Buraot, Mongol, tapos Lloyd, Nasukir, yan. Tapos si Vincent, Mongol, Estacio, Lloyd, tapos si Yulen Budol, Lloyd, Mongol, Marcos Cuno, yan ang mga leader niyan. Yan ang mga head ng bawat account na tauhan lahat ni Makagago. Yan. Tapos si Susan, si Dasabi Filipino lawyer, yan yung pinaka-the best lawyer nila. Kahit i-review nyo noong mga panahon ng October, November, December. Love you, attorney, gumagano silang lahat yan. So dahil mabubuko na to si Makagago, talagang sukol na to, hirap na. Lahat ng pinaggagawa niya, hindi na bumenta. Hindi na bumenta lahat ng pinaggagawa niya. Kahit anong bad comment ng mga troll niya, wala nang epekto. Nagsasawa na yung tao. Ang gustong makita ng tao kung paano ko ipakukulong itong si Makagago. Yun ang totoo nun. Yun ang gustong makita ng mga tao ngayon. Gawa niyo na ako ng almusal. Pagawa mo na ako. Ay, tanghalian na pala. Lunch na pala. Dito na tayo mag-lunch. Tawagin mo yung waiter. Yun ang gusto ngayong makita ng tao. Kung paano ko ikahon si Makagago at Aling Susan. Sabay-sabay kasama nung Food Genius Group. Yan ang gustong makita. Press like tayo kung yun ang gusto nyo makita. At talaga namang titigilan ko na muna itong pagbibigay ng pera sa mga estudyante. Aasikasuhin ko yan. Yan ang aasikasuhin ko. Maglalunch na lang kami. Pagawa mo na lang ako ng 2 pinakbet with bagnet. Wala, gulay muna. Nahilo ako dun sa kinain natin. Walang yaka. Napapanood ng ate ko yung in-order mo. Sabi ng ate ko, grabe ka. Sabi niya. Di ba? Napapanood ng ate ko yung, tumawag sa akin si ate. Sabi niya, walang yaka yung 2. Sabi niya, yung kinain yung 2. Pang 18 katao. Di ba? Di ba? So, wala na. Hindi na mabenta. Wala. Hindi mabenta. TV5. Diyos ko. Anong manunood dyan? Mas marami pa akong views, tanga.
Iba yung views ko sa TikTok, iba yung views ko dito sa YouTube, iba yung views ko sa Facebook. Hindi nyo na maiilagan yan. Sawa na yung tao sa mga pagbumuka ninyo. Dahil puro kayo kasinungalingan. Nuknukan kayo ng sinungaling. Kompleto nga sila eh. Meron silang attack dog, may tagagawa ng dirty trick, meron silang lawyer kuno, na peking abogado, tagagawa ng pera sa OFW. At syempre, ang lahat yun, patungo kay Makagago. Si Makagago ngayon yung pretending hero. Yes. Satanas na satanas ang datingan, di ba? Kompleto sila ng mga dirty trick sa kanilang mga long sleeve. While ako nag-iisa. Ang daladala ko, Elias warrant of arrest. Yun ang daladala ko. So, sabi ko nga, yung mga pinagkakasumo sa akin Makagago, peanut. Peanut. Para lang makaganti ka. Now, yung kinaso ko sa'yo, pag pumabor sa akin, yung kawalangyaan nyo, mag-iiyakan kayong lahat. Bilangin mo nila yung araw. Doon din naman pupunta. Doon din pupunta. Bilangin mo yung araw. So, gulong-gulo na yung utak ni Makagago. Nagbabasa na ng Biblia. Magpapastor na raw. Yan yung mga sign na gulong-gulo na siya sa mundo niya. Kung makakaligtas ka sa lahat ng kawalangyaan mo sa iba, Makagago, sa akin, hindi ka makakaligtas. Tandaan mo, matyaga ako. Kininam. Matyaga ako. Matyagang matyaga. Matyagang matyaga ako, Makagago. Paulit-ulit talaga dahil ine-emphasize ko sa utak ng mga Pilipino kung gaano kawalangya itong grupo ni Makagago. Di ba? Interview. Shit! Pakialam ko sa mga interview nyo. Kahit interviewin pa si Kim Jong-un, si Donald Trump, anong connection sa akin yan? Di ba? Walang connection sa akin yan. Ang issue kasi rito, Makagago, simple. Ikaw ang leader ng kriminal na MG Group. Di ba? Ikaw ang leader niyan eh. At ang issue rito ay yung pagkakanlong mo sa isang puganting kriminal. Ikinakanlong mo yung may warrant of arrest, yung inendorso mong peking abogado para makapambudol ng mga Pilipino. At eto na, may Elias warrant of arrest na. Sa mga nakakaintindi ho, ano ho ba yung Elias warrant of arrest? Kaya kayo, huwag kayong kakagat doon sa twist nila, ha? Doon sa ginagawa-gawa nila, huwag kayong gagawa no. Jason Warnaculasisi, basta kami nandito lang sa likod mo, nakaantabay. Thank you, Jason. Hindi wag po kayong kakagat doon sa drama nila. Yung, I died with the shit. Mag-usap tayo na wag po kayong kakagat doon. Huwag kayong kakagat doon. Yes. Meron ho tayo doon sa tao sa loob nila. Inihintay ko lang ho yung mga screenshot ng usapan na that is their plan. That is their plan. Di ba? Plan nila yan. They are trying to lure me for million. Nilulura ako ni Susan. Tapos, ano sabi? Hindi kumagat si Norman. Di ba? So, wag ho tayo dyan. Ito po, pinaghirapan ko itong trabahuhin. Ulitin ko sa inyo, pinaghirapan kong trabahuhin na ma-issuehan siya, na magkaroon ng kopya, yung pulis, yung ating kapulisan, ng tinatawag na Elias warrant of arrest. Alam ni Alin Susan yan, kung ano ibig sabihin ng Elias warrant of arrest. Mabigat po yan. Yan ho yung trabaho ko. Kaya sa inyo mga mirmidon, buti na lang ho, hindi tayo kumagat doon sa kanilang patibong. Kasi ho, talagang ang gusto kong makita rito, hindi lamang si Aling Susan, pati yung amo niya na si Makagago, magsama sila sa kulungan. Sapagkat marami na hong winalanghiya itong Makagago na ito. Biruhin nyo, winalanghiya niya yung nasirang Francis Magalona. Winalanghiya niya ho yung anak ni Francis Magalona, si Maxine. Dinis niya, kantutin si Maxine hanggang sa magnana. Pati yung bata, kakantutin daw niya sa tenga na lumabas daw yung utak.
Ganyang kasama yan. Minura niya nga si Jesus eh. Gusto niyo marinig? Gusto niyo marinig kung paano niya minura si Jesus? Parinig natin. Parinig natin. Paano kayo magtitiwala sa ganyang kaso, sa ganyang klaseng tao? Tangina mo, Noy, tanginang mapapagal nila lahat ko ng Pinoy. Kung murahin si Jesus, ano kaya mangyayari? Putang ina mo, Lord, kay Satanas ako, hombre. Yung- Ngayon, kasi wala. Kung murahin si Jesus, ano daw mangyayari? Tangina mo, Lord. Sabi niya. Idol, sapaw ka lang kumuha ng abogado ha. Ay, sigurado ka? Itanong mo kay Makagago kung sino yung abogado ko. Firm. The best firm. The best. Bobo. Hindi nakakagatin yan. Yung mga style nyo kasi, halimbawa, nakita nyo ako sa isang tindahan, may kausap, may nagpicture sa akin, lalagay nyo, oy, bumibili na lang ng pancit canton. Yan. Diyan lang kayo magaling. Sabi ni Micaela Mitch, wag na patulan. Eh di, type out nyo. Di ba? So, tama ho yung landas na dinaanan natin. Buti na lang ho, naisipan ko munang tumawag sa attorney ko. Ma'am Denise Bargis, tama ho yung nilalandas natin. So, hindi po pwedeng kumuha ang individual o kahit lawyer ng warrant of arrest, ng alias. Hindi po. Police po, law enforcement po ang pwedeng magkumuha ng alias warrant of arrest sa branch 114 sa Mandaluyong. Nakakuha na po ng kopya ng alias warrant of arrest yung police na kinausap natin. Dalawa po yun. At yun po ay naglagay sila ng copy sa lahat ng e-warrant. Ngayon. Kasi po nung nakaraan, nakalagay lang ho information sa e-warrant. Pero wala ho yung copy ng warrant of arrest. Di ba? Wala hong copy ng warrant of arrest. Di ba? So ngayon ho, meron ng alias warrant of arrest. As in alias warrant of arrest. So yan ho ang main issue at main topic natin ngayon. Sawa na ang tao sa kasinungalingan nila. Alam na ng tao na itong Pudgenius Vlog, Friends of Pudgenius Resurgence, yan ay mga cyber criminal na pinagagalaw ni Makagago sa kaliwang kamay niya. Sila yung tiga-post. Yan. Sila yung mga think tank. Ito namang si Susan Yance, yung inendorso niyang attorney na abogado, siya yung tagagawa ng dirty tricks. Si Makagago yung head. Ayan. Itong kaliwang kamay na to, gagawa ito ng katarantaduhan. Ito yung tiga-post naman sa akin. Lahat ng galaw ko, pinopost nila. Yung mga kasama ko, pinopost nila. Yung ganyan-ganyan. Tapos ito naman, si Susan Yance, yan yung tiga-advisor nila sa lahat ng kanilang gagawin. Law student ito eh, hindi nga lang abogado. Okay? Tapos si Makagago, pinipilit nilang itaas si Makagago. Kaso sabit-sabit na. Ang gustong makita ng taong bayan ngayon, kung paano ko ikakahon si Makagago, kasama ng kanyang grupo at si Susan Yance. Yan ang totoo nun. Hintayin nyo lang. Doon sa mga nabiktima ni Aling Susan, meron na po siyang alias warrant of arrest. Any moment po, pwede na siyang hulihin kung makikita siya. Kasi ho nung nakaraan, nung nabukayo natin na siya ay pekik abogado, hindi ho siya basta pwedeng hulihin. Kasi ho, hindi ho substantial yung e-warrant. Opo. So dahil matagal na ho yung kaso, as in almost 8 taon na siya nagtatago, ay hindi ho pwedeng gamitin yung information lang. Lalo na't law student pa ho yan si Aling Susan. Kaya ho, talagang tinrabaho natin yan na nakipag-usap tayo sa isang opisyal ng kapulisan
na kung saan siya yung pumunta mismo sa Mandaluyong, bring the information of Aling Susan at yung kanyang location. Ngayon, si judge po, yung bagong judge ngayon sa branch na yan, nag-issue po ng alias warrant of arrest. Dalawa po yun. Dalawang alias warrant of arrest. So, may tama ho yung nilalandas natin, hindi ho tayo nagkakamali ng landas. Tama ho. Aha. So, yun ang gusto ngayong makita kung paano ko maipapakulong itong si Makagago kasama yung mga troll niya na mga Pugenius group at saka itong peking abogado nila na si Aling Susan. Yung pag-aaway-away ho nila ay kunyari lang ho yun. Kunyari lang yun. Dahil ang talagang aim nila, mailigtas si Makagago. Hindi ho maililigtas kasi siya o yung leader eh. Si Makagago yung leader nila eh. Si Makagago yung pinaka-leader nila. So, hindi nila maililigtas si Makagago. Ayun lang. So, bukayo, walang nangyari. At useless. Nagsayang sila ng oras. People won't bite it. I will update you later kung ano yung mga maia-update natin when it comes to Makagago at sa mga peking abogado niya. So, wala na po si Aling Susan sa Pasig at wala na rin siya sa Taguig. Ayan o, tingnan nyo, daming troll o. Nakita nyo yung troll? Puro mga bagong gawang account. Yan sila magaling. Sabi ni Mr. Wellick, Sir FLM, lesson learned po tayo. Huwag basta kukuha ng staff na hindi mo kilala. Lubos mahirap na. Money talks ang laro ng kalaban. Mabuhay ka, Apo FLM. Wala po tayo. Kompleto po tayo ebidensya. So, may ebidensya po tayo. At ipi-play ko yan mamaya. Kompleto yung ebidensya natin. Gusto lamang ho nating makatulong. Kaya natin yung ginawa. Denise Verghese. Sandali. Ito, may palipad si Denise. Sandali. Hindi ko pa nababasa. Yan. Sabi niya, we're too sophisticated to fall for MG's maneuvering. We wanted your response to be limited to. Call my lawyer. Read yesterday's letter and you'll have an idea who we are, how we operate, and what we're capable of. Okay. Yes, I got it, Ma'am Denise. Micaela Mitch, patingin nung yung huling message ni Yancy sa group nila, doon sa group nila na hindi ako nalaglag sa trap nila. Meron pong message na gano'n. So, ayan. Aling Susan, ulitin ko. Meron ka ng alias warrant of arrest. Okay? May alias warrant of arrest ka na. Okay? Hindi ako makikipag-usap sa'yo. Hindi ako mapofall sa trap nyo. Kung yan ay trap. But, Aling Susan, here is the thing. Your offer of your informal disclosure is spill the tea regarding Makagago does not align with my interests. I intend to establish the material fact strictly within the framework of the law. Independent of your cooperation. So, hindi ko kailangan ng cooperation mo. Rather than engaging in such informal collaboration. Hindi mo ako matatrap, Aling Susan. Eto na lang, ina-advise kita.
Alam mo, Aling Susan, hindi ako nagpapaniwala doon sa mga 27 million mo. Hindi ako nagpapaniwala doon. At lalong hindi rin ako naniniwala doon sa $20,000 na reward sa'yo. Okay? Pero just in case, gipit na gipit na gipit na gipit na gipit na gipit na gipit ka na at walang-wala ka na, call my lawyer. Yes, I'll give you one. Yes, I'll give you one. Yun lang. Just in case lang, Aling Susan, nagipit na gipit na gipit na gipit ka na. Wala ka nang matakbuhan. Call my lawyer. So, Ma'am Denise Bargis, thank you. Maraming salamat sa inyo. Pero katulad po ng sinabi ko, nagawa na po natin, nakapagpa-issue po tayo ng alias warrant of arrest. So, ibig sabihin, tama ho yung nilalandas natin. Eventually ho, mahuhuli siya. Doon sa mga nabiktima ng Aling Susan, mahuhuli na ho yan. Nung nakaraan ho, kahit anong gawin natin, hindi na ho natin pwedeng hulihin. Kasi ho, hindi ho sapat yung information sa e-warrant ng mga kapulisan. So, dahil matagal na ho, at halos 6-8 years na ho yung kaso. Pero last Friday ho, no isang Friday, na-issuehan na po siya ng alias warrant of arrest. Apo. So, God bless you at mabuhay kayo. Update ko kayo mamaya. Sabi ni Ma'am Denise, we're too sophisticated to fall for MG's maneuvering. Yes, ma'am. Wala naman akong maniniwala kay makagago. Lahat ng pagmamaneuver niya, panis, bulok, at hindi na kumita. So, ako muna yung magla-lunch. Ang daming troll account, oh. Ang daming troll account. Diba? Gawa kayo uli ng account pag pumalik kayo rito. Ha? Labas ba daw yung warrant? Meron. Tanga, may information nga. Ang bobo mo naman. Ito nga information, oh. Ano ka ba? Pero sabi ko nga, yung information hindi sapat. Ano ka ba? May information nga eh. Yung information hindi sapat. Kaya ang kailangan, alias warrant of arrest. Meron na, syempre. Ako ba na may nagsabi ng walang katotohanan? Ikaw naman. Ako nga nakabukayo dyan eh. Ayan yung information, oh. At large. Si Alin Tutan, ayan, oh. Dalawa, oh. Dalawang warrant, oh. Dalawa. Ayan, oh. Dalawa at large. Ngayon, ang nag-apply niyan, police. Pumunta sa korte, pinakita niya sa korte, ma'am, kailangan po namin ng alias warrant of arrest dahil namomonitor na po namin itong pugante na to. Yun. So, yung judge, yung bagong judge sa branch 114 sa Mandaluyong, nag-issue ng dalawang alias warrant of arrest.
The information lang. The same warrant yun. Nilagyan lang ng alias sa ibabaw. Ayun. Mission orderin mo yung mukha mo. Yapi Embalmer. Boss, are you too consumed with all the negative comments? You failed to notice mine, which is what's important. Sorry. I'll try to accommodate good and bad. Yes. Ina-accommodate ko lahat at naging sorry, Yapi. Yapi Embalmer. Alright. Fake daw yung screenshot, sabi ng bata. Fake ba? Mamaya, i-play ko kung paano. Ito. Fake pala. Fake pala. Kaya kung makikita nyo, Paano naging fake yan, yung totoo, Paano naging fake? Ayan, naka-screen record pagka sumasagot siya. Ayan, paano naging fake? Ayan, naka-screen record yan, Habang nakikipag-usap ako, paano naging fake? Ayan, sumasagot siya, Ayan, ayan, sumasagot, 10K po kami. Take 15K po kami, ayan, Ipopost ko yun mamaya. Ako makikita. Ayan, habang nagtatype ako, dire-record ko syempre yan. Ano palagay mo sa akin? Bobong katulad nyo. Yapim Balmer, sorry Makadede, sabi ni Makadede, boss, allegedly hati daw sila ni Susan sa subscriber only na post ni Makabonjing kasamang endorsement sa Peking law firm kasi yung video, okay, allegedly replace pin. Sabi ni Makadede, boss, allegedly hati daw sila ni Susan sa subscribers only na post ni Makabonjing. Kasamang endorsement at Peking law firm kasi yung video. Ayun. So yung post ni Makagago na for subscriber only ay hati sila ni Susan. Kaya pala hindi mailaglag ni Makagago. Kakanta si Aling Susan. Bayaran mo muna pang tuition fee ng dalawang bata, hindi pa bayad. Bobo. Isang beses lang na bumiyahe yung kasama ko, binigyan ko sila ng tig 5,000 plus additional 5,000 na panggastos. Bobo, inutil. Sa sobrang bait ko, may wheelchair pa sana yung kanilang mga magulang, yung kanilang lolo. Ano nangyari? Tinakot-takot ni Pudginius. Di ba? Tinakot-takot. Ipinost yung buong pangalan. Pinabash ni Makagago kay Pudginius. Tapos para si Makagago babalik, pag-interview, titigil na si Pudginius. Kinang-ina nyo. Bulok na yung style nyo. Tanga! Mamaya, mapapanood mo doon sa buong conversation namin about just sa tuition fee sinasabi mo. Unggoy. Mamaya ipopost ko after nitong live ko. Boss, inaantay ka na namin dito sa Jensen. Malapit na hearing mo dito. Bobo, marami ko abogado. Papupuntahin ko dyan. Tanga. Ulul. Sabi ni Juan de la Cruz, why accommodate the bad comment when it served no purpose but to bait you in saying something bad? What are you trying to achieve by doing that? Tama ka naman. Minsan, tao lang ako . Ano ka ba? Juan de la Cruz, thank you. Pero alam mo, syempre, tao lang ako. Diba? Ibigyan natin. Tama nga naman. So, yun, nakapokus naman tayo. Ginawa natin lahat. First, gusto ko lang ibalita na we are not falling into any trap. Medyo malayo yung landas natin, pero dito legal, makatotohanan at totoo.
walang kwento. Bakit? Meron na po tayong, yung pong kapulisan ay may kopya na, may hawak na silang alias warrant of arrest galing sa branch 114. Last Friday po yan para kay Aling Susan. Alam ko na ang tao, sinagot ko lang yung issue kagabi kasi nagalit ako. Feeling ko naging masama ako. Feeling lang. Kaya galit ako. So niliwanag ko lang na umamin naman yung dalawang bata na binigyan sila ni Makagago ng tig 15,000. Yun. So nagbayad si Makagago, pretending hero. Tapos nung pagkatapos niya ma-interview, huminto na sila, Food Genius. Pinuri pa yung dalawang bata. Eh di kagaguhan. Eh paano kung ako naman bash? Di ba? Pero anyway, bata yan, hayaan mo na. Finish na. So pinatunayan lang natin dito, walang kwenta si Makadede at walang kwenta, ay si Makabonjing. Sabi ni Earth Story. Shout out. So, kakain muna ho ako. Tama ho yung landas natin sa inyo. Sa lahat ho ng biktima ni Aling Susan, tama po, meron na pong alias warrant of arrest at talaga pong malalagay na siya sa kamay ng batas. Dito po, ang gusto nang makita ng tao, kung paano ko ba nga ikakahon si Makagago at Aling Susan at kasama yung Food Genius. Magkakasama ho sila lahat doon sa kinasa ko sa kanila. Yes. They are a group, MGFG group. Ang leader nila si Makagago. Ang issue lang naman dito, Makagago, is yung simple-simple. Yung nag-endorso ka ng peking abogado, poganting kriminal, peking law firm para makapanloko ng mga Pilipino. At yung palang pinost mo na for subscriber only, hati pala kayo ni Aling Susan. Allegedly, sabi ni Makadede. Ayan o. Boss, allegedly, hati daw sila ni Aling Susan sa subscriber only na post ni Makabonjing. Kasama ang endorsement sa peking law firm kasi yun ang video. Aha. So, ibig sabihin, 3 million yung subscriber ni Makabonjing. Kung 1 million yung nag-subscribe doon na member, time is magkano? Magkano isa nun? Time is 100. Puto 100 million yun. Kung 1 million, sabihin na natin 50,000 na lang yung nag-member. Aba, malaki pala talaga. Malaki pala talaga ang tinera nila sa OFW. Okay? So, yun. Nagdadatingan ng mga troll ni Makagago rito, but they will be hidden from here. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Shoutout sa inyo, The Chubby Filipino Lawyer, sa inyong lahat. At sa mga lahat ng mga naloko ni Aling Susan, tama po yung landas natin. Again, this too shall pass. That is the wisdom of Solomon. This too shall pass. Good morning and God bless you. See you later, alligator. In a while, crocodile.